Kapag hindi po nagagamit ang ating pipay ng medyo matagal ng panahon, naapektuhan po talaga yung size niya. Nagiging shorter po and narrow yung ating pipay kapag tayo po ay walang SEX. And for today's video po is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, I am 37 years old na. Nag-worry po ako dahil malaki na ang pinagbago ng itsura ng pipay ko ngayon compare nung 20s ako. Normal po ba yun? Baka po may sakit na ako. Sana masagot po sa video. Thank you. Well, alam nyo guys, girls, katulad din yan ng ibang parte ng katawan natin, hindi lang sa pipay. So as we age, talagang nagbabago ito. Maaring dati is maganda pa siya, tapos functional pa siya. Ngayon ay iba na, compare nung tayo ay bata pa. So, hindi lang ito sa pipay nangyayari. Girls, dun sa mga hindi pa po nakakaalam ng pipay, sa mga bagong viewers natin, ang pipay po is another vagina term po namin yan. Kasi minsan, maselan po sa YouTube pagdating sa mga ganyang word. Pero, hindi ko po alam kung anong changes or pagbabago yung sinasabi mo. But, dito sa pag-uusapan natin, kung wala sa mga mamimension ko, yung mga pagbabago na napupuna mo dyan sa iyong vagina, better na mag-visit ka sa iyong OB/GYN or sa gynecologist para mas mabigyan ka ng tamang sagot. Kasi yun, nakita niya mismo. So, makakapagbigay po ang ating mga doktor ng tamang solusyon dyan sa concern mo. So, ang mga changes po sa ating vagina when you were younger and as we age, ay natural lang po talagang may pagbabago. Number 1 na changes, it's pretty dry. Compare noong when you were younger, hormone estrogen keep the tissue of your vagina na maging healthy, plump, and moist. Pag ang estrogen levels po ay bumagsak, lalo na kung papunta na tayo doon sa menopausal stage, those sensitive tissues are left high. And of course, dry. Ang dryness po ay isa sa symptoms na tayo ay nasa menopausal stage na. So, kapag tayo po ay merong dryness, of course, ang pakikipagtalik ay nagiging uncomfortable na. And minsan, painful. Kapag dinaranas mo ito, sakali, pwede ka namang gumamit ng mga lubrication na water-based para ma-reduce yung friction at magpanatili yung moisturize nung inyong vagina. Number 2, your labia is looser. So, yung skin po nung ating labi doon sa pipay, meron pong labia majora and labia minora dyan. Yung majora yung nasa labas, yung minora po yung maliit na labi na nasa loob. So, kapag nagkakaedad po tayo, yung ating skin dyan sa ating labia ay medyo nag-worse dahil sa kawalan ng elastin and collagen. So, kung sa mukha po natin ay nagkakaroon tayo ng mga wrinkles, doon naman sa ating labia, nagkakaroon tayo ng mga folds at nagkakaroon ng pagsasag ng skin. Lalo na, obvious yan kapag nagsusuot tayo ng mga tight jeans, kung dati hindi masyadong maumbok. Ngayon, bakit maumbok na? Dati masikip pa yung balat. Ngayon, naglalawlaw na. So, age-related po yan. Kung nababothered po kayo dyan, pwede naman magkaroon ng mga surgical procedure dyan para bumalik yung plump and ganda nung inyong labia. Number 3, drooping. Ito po yung parang pagbagsak ng muscle. Muscle po ng ating pelvic floor, yan po ang nagsusupport ng ating uterus, bladder, rectum, and top of your vagina. Kapag nanganak na po tayo or nasa menopausal stage na po tayo, nagwi-weak po or naghihina yung muscle na yan. Dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pelvis drooping. Prolapse po ang tawag dito. Sometimes, yung organs po natin ng mga ito ay bumababa. Kaya kung mapapansin nyo, yung vagina nyo minsan tumatambok. Nagkikreate siya ng bulge. Dati hindi naman ganun yung itsura. Pero ngayon, bakit parang tumambok? May mga devices po and exercise na pwedeng makatulong para mag-lift ulit and matreat po yung prolapse. Another thing, you have shrinkage. Alam niyo po yung damit kapag nilabhan nyo minsan sa washing machine.
Magugulat kayo, extra large yung size. Tapos pag angat nyo, biglang lumiit yung damit. Nag-shrink na po ang tawag doon. Kapag ikinumpare po natin yun dan sa ating pipay, yung kawalan ng estrogen, especially kapag ano na po, nasa menopausal stage na tayo or as we age, yung stretchy tissue ng ating pipay giging thinner po and less elastic. So, kapag hindi po nagagamit ang ating pipay ng medyo matagal ng panahon, naapektuhan po talaga yung size niya. Mas nagiging shorter po and narrow yung ating pipay kapag tayo po ay walang SEX. Once na sumabak naman po tayo sa pakikipagniig, masakit na siya. Dahil nga, less na po yung pagiging elastic niya, kaya sumikip na siya. So, maintaining a healthy sex life with your partner or gumagamit kayo ng vibrator will keep your vagina loose and limber. Or, mas nagiging flexible po. As one, mas prone na po tayo sa mga UTIs. Madalas na pag-ihi mo, tapos may kasamang pain, senyales na po yan na baka may urinary tract infection tayo. Ang ating pipay po ay tahanan ng maraming bakterya. Good bacteria man ito and bad bacteria. Pag tayo po ay kulang na sa estrogen, diyan na po naapektuhan yung klima ng ating pipay, lalo na kung nasa menopausal stage na tayo. Dahilan kung bakit mas maraming bakterya kesa sa good bacteria. Kaya po, mas prone na po tayong mga kababaihan sa UTI as we age. Pag nai-increase po ang ating estrogen sa pamamagitan ng therapy, malaking tulong po ito para ma-reduce ang infection at ang bad bacteria. So, very normal lang po, natural lang po talaga yung pagbabago ng itsura ng ating vulva or ng hipay natin. Even yung color po nagbabago and yung pagtubo ng buhok nagbabago din po yan. Actually, doon sa balat ng ating vagina or outer lips. Kung dati, firm siya, ngayon medyo lumuluwang, naglulus na siya. Malaki po ang kinalaman ng pagtanda natin dyan. So, wag ka masyadong mag-alala. Pero kung sa mga napag-usapan natin na to ay wala naman doon sa changes na nakikita mo ngayon, better na kumonsulta ka sa iyong doktor. Ligtas po ang may alam. So, yun lamang guys, ang video natin for today. I hope na sagot ko po kahit pa paano ang iyong concern. At kung nagustuhan niyo po ang mga pinag-usapan natin dito, please give it a thumbs up, comment down below. Also, share this video po doon sa mga kaibigan nyo na sa tingin nyo matutulungan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!